Magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panikin ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon ito po no, ito pong ayan pa rin, impeachment pa rin. Nagtataka po yung marami. 'Di ba may naka-schedule na impeachment ngayon, Badong? Bakit wala na yata? Sa mga hindi pa rin po makaunawa hanggang ngayon, wala na pong impeachment trial na magaganap sa 19th Congress. Tapos na po, no? Ayan po, pinaaasa lang kayo ng mga congressman. Tapos na po ngayong 19th Congress. Ibig sabihin, yung susunod na kongreso, ulitan. Ipapasa ba uli ng 20th Congress, House of Representatives? Baka nalilito po kayo sa salitang Congress Pag sinabi pong Congress, dalawa po yan. House of Representatives tsaka Senado. Yun po ang bumubuo ng Congress. Kaya po yung 20th sa 19th Congress, mula po ngayon hanggang sa June 30, wala na pong magaganap na trial. Badong, ano yung ginaganap na na mga may bendisyon pa yung mga congressman? Pautot na lang. Pautot na lang po nila yun. No? Pautot na lang nila. Maaaring hindi po naunawaan ng iba na tapos na. Kasi sa wordings di ba? Sinasabi, hindi namin dinidismiss. Hindi namin tinatapos. Nire-remand lang namin. Ano ibig sabihin nun ba dong? Nire-remand at hindi dinidismiss. Yun na rin po yun. Mamaya po, yung mga matatalino na po. Kasi pag nakinig po kayo sa mga medyo mahihina utak, gusto lang pong magpa-interview. Gusto lang magpasikat. Mahihilo talaga kayo Mahihilo talaga kayo. Okay, ikalawa po. Nasaan na po yung mga mag-EDSA daw? Alam niyo po, nung pinipilit nila yung mga senador, sabi nila, pag hindi niyo yan inaksyonan, pag hindi kayo umaksyon Senado, tandaan niyo, mag-EDSA kami. Nagawa na namin yan nung 1986, nagawa pa rin namin yan nung panahon ni ERAP. Ngayon, gagawin uli namin. May EDSA Watch na po ako. EDSA Watch. Okay. EDSA Watch, Day 1. Rallyista, 0. Bangaw, 1 point. Bangaw po kalaban. Bangaw versus mga rallyista. Sino po ang nakita sa EDSA? Okay, sa day 1 po, Bangaw ang panalo. 1-0, lamang po ang Bangaw. Okay. Ang dami nangyayari ba dun? May mga press conference yung House of Representatives. Sabi mo, tapos na. Wala na magaganap na trial. Bakit may mga press con pa? Hindi naman po trial yung press con. Kahit po ilang milyong press con pa po yung sabihin nila. Kahit, parang ganito po yan di ba? Sinasabi nila illegal. Illegal yung ginawa ng mga senador. Illegal pala di ipahuli niyo yung mga senador. Hindi po ba? Okay, ano po talaga ang katotohanan? Ang katotohanan po, iba lang po ang wordings. Iba lang po yung wordings, pero ang katotohanan po, tapos na po. Tapos na po sa 19th Congress. Kung gustong ituloy ng mga congressman sa 20th Congress, pwede po nilang ituloy. Pwede po silang magpasa uli. Para po kasi ang dami po nagsasalita Mabuti naman, hindi naman nila dinismiss. May narinig pa ako kanina, yung
Yung kaparehong magsalita ni De Lima. Si, anong pangalan nun? Si Beatrix. Sabi pa hudyat daw yun. May hudyat pa nalalaman eh. Yung pagbibigay daw po, pinagpapaliwanag daw po si BP Sara, hudyat daw yan ang simula. Hudyat lang pala na simula yung gusto nyo. Yung pagsusuot na robe, yung pagsusuot po na robe, yun na nga hudyat ng simula eh. Sinimulan na at tinapos po agad. Hindi niyo po ba naintindihan yung ginawa ng mga senador pa rin hanggang ngayon? Ang ginawa po nila, sinuli. So ano po pag-uusapan? Wala na. Ngayon, para mas malinaw, eto siguro ang hindi ko ginagawa kanina pa. Para mas malinaw po, pakinggan natin yung mga matatalinong hindi nating kakampi. Mahirap po kasi matatalinong kakampi natin, ang pakikinggan pa natin. Pabor sa atin yun. Yung mga matatalinong hindi nating kakampi, sila po ang pakinggan natin sa paliwanag, ha? Tiis-tiis lang po tayo. Okay. Test mic, test mic. Garalgal ba? One muna ulit, one muna ulit. Test mic, test mic. One lang po muna. Mag-comment po kayo ng one. Okay? Hindi garalgal, okay? Okay. Ito po yung aktual na sinabi ni Coco Pimentel. Kasi matalino to eh. Bartap Natcher to eh. Siya po pakinggan natin. Huwag kayo masyadong makikinig sa mga kalaban natin na walang talino. Ito pong matatalino ang pakinggan natin. Pakinggan natin ha, si Coco ha. Hindi ko nakikita bakit dinadala kami sa dismissal, remand, return, whatever is the term. Bakit na tayo namimilipit na ipasok ang isang word that is a synonym or can mean dismissal? I do not understand. Mas maganda siguro yung makita niyo yung mukha ni Coco Pimentel, pagigil ni Pimentel. Yan ha. Lakayan lang natin. Para ramdam nyo. Ulitin natin. Kayo makinig. Kayo sa TikTok makinig na. Hindi. Sige, pakita rin natin sa TikTok. Baka sabihin, paano ba? Hindi ko kasi alam to sa TikTok eh. Paano ba ipapakita to sa TikTok? Yung babalik ta rin yung camera. Pakinggan nyo na lang po sa TikTok. Hindi ko nakikita bakit dinadala kami sa dismissal, remand, return, whatever is the term. Bakit na tayo namimilipit na ipasok ang isang word that is a synonym or can mean dismissal? I do not understand. Kung ang synonym ng forthwith ay immediate, may synonym din po ang dismiss. Yan po ay remand at saka return. Ang linaw po Ang linaw po nung sinabi ni Coco Pimentel. Kaya po siya naha-high blood. Kasi dinadala sila sa remand. Hindi ko maintindihan kung bakit tayo dinadala sa synonym ng dismiss. Dinismiss po, sa mga hindi po makaunawa, dinismiss po ng Senado yung impeachment complaint. Ang synonym ayon kay Coco Pimentel, yun po yung remand at return. Yun po ang kahulugan ng dinismiss. Pinaganda lang po para hindi ganong masaktan. Pero hindi po nakaligtas. Yan po, kaya hindi maunawaan ni Grace po, hindi maunawaan ni Binay, hindi maunawaan ni
Gatchalian at hindi maunawaan ni lalong-lalo na po ni Virus. Dismiss po. Kaya siya nang gagalaiti. Pinaikot sila. Hindi nga po dismiss. Kunwari, parang anong tawag doon yung kumbaga nanliligaw ka, friend zone. Busted din yun eh. Hindi lang masakit pakinggan dahil magkaibigan na lang tayo kasi sayang naman pinagsamahan natin. Yung na friend zone po ba, ano po ba yun? Ibang termino lang po yun ng busted. Busted ka rin eh. Hindi mo rin siya naging syota. Naintindihan nyo po? Kaya po, utuan po ang nangyari. Inuuto lang sila. Yung iba nagpauto. Yung mga matatalino, galit. Bakit po sila galit? Alam nila yung naganap. Dinismiss. Dagdagan pa natin ha. Baka hindi kayo baka hindi kayo nasiyahan kay Coco eh. Eto po, si Dilima. Siguro naman hindi nagpapaututo si Dilima, di ba? Alam po natin na ito ay talagang alam niya po kung niloloko lang siya o hindi. Ito po ang sinabi ni Dilima. Ang laki naman ng mukha. Ang laki naman ng mukha ni Dilima. Teka lang. Liitan natin. Liitan natin yung mukha ni Dilima. Yan. Kahit na po old school yung ano natin, at least nakikita niyo yung mukha nila. Ayan. Ito po sinabi ni Dilima. Pakinggan nyo lang. Where is it in the rules of impeachment that a senator judge can move for dismissal? Where is it written that the impeachment court can remand the complaint to the House as a nice way of dismissing it? Ni hindi dininig ang House prosecutors para depensahan ang articles of impeachment. Ni hindi hinintay ang ini-impeach o in-impeach na siya mismo ang magpa-dismiss. Narinig niyo po? Ayon po kay Dilima, yung dismissal ay yung remand po, ang ibig sabihin niyan, dinismiss nila in a nice way. Hindi nyo sila mapaglalalangan. Kaya tignan nyo po yung itsura nila. No? Yung itsura po nila, galit. Si Coco Pimentel, high blood na high blood. Si Dilima naman, galit na galit. Kasi saan ka raw nakakita, sabi ni Dilima, na yung judge mismo nagpa-dismiss. Di ba? Tama naman yung pinadismiss ni Bato. Bakit masaya si Bato? Kung hindi meaning nun dismiss. Pinaliwanag sa kanya ni Cayetano. Bato, hayaan mo na sa akin yan. Ako na magpapaliwanag sa kanila. Ang kahulugan nung gagawin natin ngayon, dismissal pa rin. Kaya po, yung pinakamatatalino nilang mga nakakaunawa, alam na dinismiss. Ngayon, syempre, yung mga nagsasabing, yung wata-wata pa, tumatawa pa po yung taga San Juan na hindi po pwedeng gawin ng Senado yan, nagawa na po. Meron po sinabi rito si Shell Jokno. Ito talaga si Shell Jokno. Ngayon po, tama naman yun, manggagalaiti kayo. Ganun talaga, kami rin ang galaiti nung sinampahan po ninyo ng reklamo ng impeachment si BP Sara. Yung pinakulong po ninyo si Tatay Digong, nang galaiti din po kami. Talagang ganun po ang buhay, nakabawi po kami ngayon. Pero, ito po ang tanong ni Jokno. Tanong po ni Jokno, can a judge file a motion? Sabi ni Jokno. Ano po ang sagot? Opo. Katunayan, nag-file si Bato. Katunayan, nag-file po ng dismissal si Bato. At katunayan po, na nagbotohan po, siyempre inamend po ni Cayetano
At ang katotohanan, shell joke no, baka nakatulog ka, pinagpasyahan nila at ang pasya nila ay i-dismiss o i-remand o i-return. Pare-pareho po yun. No? Synonym. Siguro naman nag-aaral kayo ng synonym. Synonym po yan eh. Mukha lang pong hindi dinismiss, pero dinismiss. Kaya nga po nang gagalaiti sa labas ng Senado, yung mga matatalino ring nalaman na kung anong ginawa nila. Yung apo ni Ninoy, yung tumatay yung mahilig magsalita ngayon. Anong pangalan ng apo ni Ninoy na nagsasalita ngayon? Anak ni Balsi at saka si Shelo Magno ba? Magno rin ba si Shelo? Shelo Magno. Yun. Alam nila yung ginawa ng Senado. Dinismiss ng Senado. Ngayon, kung parang hindi kami makapaniwala sa iyo, Badong. Mukhang ikaw lang yung nagsasabi na ang remand ay dismiss. Anong ako? Yun si Kiko Aquino D. Anong ako? Karirinig nyo lang eh. Karirinig nyo lang kay Coco Pimentel. Karirinig nyo lang kay Laila De Lima na dinismiss nga. Nice way lang po ng pagkakasabi. Nice way ng pagkakasabi na dinismiss nila. Remand and return. Kay Coco naman po, synonym ng dismissal ang remand at return. Kung hindi ako nagkakamali, kahit mahina ako sa English nung ako'y nag-aaral, ang ibig sabihin ng synonym ay kahalintulad. Pareho. Okay, kung ayaw nyo pa rin maniwala, eto po, basahin din po natin. Eto po yung wordings mismo ng kanilang pinagbotohan. Ngayon, kaya takantaka ko kay Grace po, bumoto kayo. 'Di ba? Tutol kayo sa motion na i-return. Pero hindi mo pala alam ibig sabihin ng return. Eto po. Basahin ko lang sa inyo. Yung number 1 kayang gawin ng congressman ngayon. Ulitin ko po pag sinabing Congress, ang Congress po ay binubuo ng Senado at House of Representatives. Yung 19th Congress po, para hindi tayo malito, yung 19th Congress, yan po yung House of Representatives ngayon hanggang June 30. Senado yun hanggang June 30. Yan po yung bumubuo ng Congress, ang 19th Congress. Okay? Yung hanggang June 30. So magtatapos sila ng June 30. Pagkatapos, papasok po yung 20th Congress. Malinaw po Okay. Kung natalo ka ngayon, hindi ka na kasama sa 20th Congress. Basahin ko po yung pinagbotohan. Ano pong boto? 18.5. Ito po yung pinagbotohan. Ipapaliwanag ko lang. Para po matapos na po ito, wala na pong malito. Kahit tayo lang. Hayaan nyo nang malito yung iba. Yun talaga purpose nun. Nililito natin sila. Yung nagtatanong kanina, bakit sinabi ni Chis Escudero na hindi dinismiss? Hanggang ngayon, nililito sila. Hanggang ngayon, nililito sila. Di ba? Okay. Senator, mamaya po yung mga tanong Senator Cayetano move to amend the motion of Senator De La Rosa as follows. Yung motion ni Senator De La Rosa, i-dismiss. Tapos, in-amend. Ibig sabihin, gustong binago po ni Senator Cayetano yung motion ni Senator De La Rosa na i-dismiss. Ito na po yung wordings. That the articles of impeachment be returned to the House of Representatives. So isosoli po yung article of impeachment without dismissing or terminating the case. Di ba? Salitaan lang yan without dismissing or terminating the case until such time that yan. Hindi po i-dismiss hanggang hindi po yan i-dismiss pero kinakailangan po nilang masunod itong dalawang provision. Number 1, the House of Representatives
certify to the non-violation of Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which provides that no impeachment proceedings shall be initialed against the same official more than once within a period of 1 year, including the circumstances on the filing of first through 3 impeachment complaints. O, di ba? Kasi sinabi ni Senator Bato, teka muna, baka yung basehan natin ng impeachment ay labag sa batas. Kaya, isertify muna nila. Isertify muna nila na ito ay hindi labag sa batas. Okay yun, kayang gawin yun ng 19th Congress. O ngayon, yung number 2 ang hindi po kaya ng 19th Congress. Ha? Boss Baz, banata mo di NPA. Kinukundin ako po yung mga NPA supporters at NPA. Hindi ko alam. Hindi ko po alam kung bakit po may mga ganyan. Ganyan yung mga yan, no? Basta lang, gusto na lang nila. Badong, ikundin na mo rin yung China. Kinukundin ako po yung China. Ano pang gusto nyo ikundin ako? Nagpapatawa lang ba kayo? Patawa lang daw yun. Huwag nyo ko hamunin ng mga ganyan. Hindi po ako miyembro ng Makabayan Black. Nagtatagalog lang ako pero hindi ako makabayan. Makabayan Black ha. Makabayan po ako sa Makapilipinas pero hindi po ako miyembro ng mga Makabayan Black. Kunder na mo rin. Earlier, Okay. Ito po yung number 2. The House of Representatives of the 20th Congress. The House of Representatives of the 20th Congress communicate to the Senate that it is willing and ready to pursue the impeachment complaint against the Vice President. So, ano po ang ibig sabihin na to? Ang magsasabi po sa Senado, kung gusto nilang ituloy yung impeachment, hindi po yung 19th Congress. 20th Congress. Yung susunod na po. Paano magkakaroon ng trial? Sinabi na nga ng Senado, hihintayin namin kung gusto ng 20th Congress na ipurso pa yan. Willing pa silang ipurso yung impeachment kay BP Sara. So wala na pong magaganap na impeachment trial dahil pinagbotohan na nila na ipauubaya na nila sa 20th Congress ng HOR. Naintindihan po ninyo? Ano po pong usapin? Kaya dahil naunawaan niya ni Coco Pimentel at saka ni Laila De Lima, kaya sila nang gagalaiti. Kaya nila sinasabi, si De Lima, ang sabi niya, ang remand na yan at return ay nice way ng pagsasabi ng dinismiss namin. Si Coco Pimentel naman, synonym, kung ang synonym ng forthwith ay immediate, ang synonym naman po ng amend, remand at saka return ay dismiss. Kaya basically dismiss na po ito. Ngayon, kung humirit po, kung hihirit po itong 19th Congress, hindi na po sila pakikinggan. Kasi 20th Congress na sinabi ng Senado eh. Wala na pong trial sa 19th Congress. Naintindihan nyo na? Ganun lang po yun. Ngayon, pag may narinig po kayo sa iba, nakakaiba, saan nila kinuha yun? Ang linaw, oh. Yan po yung pinagbotohan eh. The House of Representatives of the 20th Congress communicate to the Senate that it is willing and ready to pursue. 20th Congress na po ang hinihintay nila.
So tama po ang analysis ni Coco Pimentel na top 1 barnatcher. Tama rin po ang analysis ni Laila De Lima na DOJ Secretary, former DOJ Secretary, na dismiss po ng Senado itong impeachment trial kay VP Sara. Kaya nga po may sulat si Chis Escudero na wala na pong hindi na po matutuloy yung pagbabasa sana ng mga congressman ng articles of impeachment ngayong araw. Kaya wala na po yun. Bakit wala na po yun? 20th Congress na po yun. Top 4 sa bar exam si De Lima. Kita nyo? Tapos makikinig kayo sa mga ni hindi abogado. Yun po yung ibig natin sabihin. Sa matatalino po, wala na yan. Alam na nila. Kaya sila nagalit. Kaya galit na galit. Pero ang mga humihirit, yung mga katulad ni Jok, no? Yung mga katulad ni Congresswoman Zamora ng San Juan, na ang ganda pa naman. Uy, may nagpakape, hindi natin nabati Baka magtampo. Kaya lang, batiin ko lang yung mga nagpakape. Thank you very much kay Reggie Ramirez. Gawin na natin to si Reggie Ramirez na moderator na pala siya. At saka si Arfel Villacorta, una sa balita, huli sa impormasyon, pindot na. Thank you very much sa inyong pagpapakape. Ayan. Okay, sa iba pa pong balita, okay na ba? Punta na tayo mamaya ng mga tanong Marami pa tayong pag-uusapan. Ito po, balik na naman tayo dito kay matindi talaga to si BBM, no? Sinisisi po ni BBM ang dating administrasyon sa San Juanico Bridge. Ito po sabi ni BBM, no? President Ferdinand Marcos blames previous administrations. Hindi lang naman pala si Digong. May S Ibig sabihin, yung mga nauna pa kay Digong, previous, for not regularly checking the structural integrity of the San Juanico Bridge. Yan. Says standard is for engineers to conduct inspection and maintenance every 3 years. Di ba? Alam niyo naman tong gobyerno to, sisi lang lahat Sinisi lang po lahat sa dating mga pamahalaan. Ngayon ang tanong, buwan po, Mr. President, ilang buwan na po ba kayo sa panunungkulan? Bakit sinisisi niyo po? Alam niyo yung mga tokes na ganyan, Mr. President, pwede lang po yan kung kauupo niyo pa lang. Di ba? Bagong upo kayo. Tapos nakita niyo, naku, may nag-recommenda sa inyo. Naku, dapat na nating isara tong San Juanico Bridge dahil parang umuuga na. Okay po yun. Kung kayo ay ilang buwan pa lang. Para 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. 3 taon na po kayo. 3 taon na po kayo, Mr. President. Kayo na rin nga may sabi, di ba? Kayo na rin nga po yung may sabi na every 3 years. Mahigit na po kayo 3 taon. Wala ba sa kalagitnaan man lang na hindi na po namin kayang sagutin yan. 3 taon na po kayo. Baka na-check yan ng panahon ni Digong. Tapos every 3 years ka mo. Di panahon mo na para i-check naman. Huwag pasa ng pasa. Nawiwili ka Nawiwili po kayo, Mr. President. Lagi niyong pinapasa mga problema niyo Di ba? Kaya wala kayong nalulutas Okay, ito po ang sinabi ni Joel Chua. Parang hinaharang nila ang demokrasya dito sa ating bansa. House Prosecutor Joel Chua. Ito ay maliwanag na paglabag sa ating saligang batas, sabi ni Joel Chua. Parang hinaharang daw yung demokrasya. Alam niyo po ba ibig sabihin ng demokrasya? Ang kahulugan po ng demokrasya, rule of majority.
igalang mo yung kagustuhan na nakakarami. Tanong ko lang, ilan ang pumirma impeachment against Sara Duterte? 200 plus na congressman. Dami. Ang dami Congressman Chua, ang dami. Kaya dapat igalang. Ilan ang bumoto kay BP Sara? 32 million. Wag na yung 30. Sa butal na lang. Sino mas marami ngayon? Rule of majority. Sino po majority? Huwag kayong banggit ng salita. Hindi po usapin ng demokrasya to. Kasi kung usapin po ng demokrasya, sa butal pa lang ni BP Sara, hindi na kayo aabot. Ang pumirma sa impeachment ay 200 mahigit na congressman. Ang bumoto kay BP, ibig sabihin, bakit bumoto? Naglagay kay BP Sara bilang Vice President, 32 million. Ilan ang gustong magtanggal? 200 mahigit. Ang usapin ng demokrasya ay usapin ng bilang. Sino po mas marami? 32 million o 200 mahigit? Gawin mo ng 300 para walang butal. 300 or 32 million. Sino po sa tingin nyo mas marami? Demokrasya kasi. Hindi naman po usapin ng demokrasya. Kung usapin po ng demokrasya, talo na kayo. Naintindihan po ba ninyo yung demokrasya? Rule of majority. 32 million laban sa 300 na para walang butal. Huwag nyo sabihin yung demokrasya kung hindi nyo alam ang gamitin. Hindi po demokrasya tawag dyan. Pwede pa sabihin nyo, hostisya. Yan. Pero pag demokrasya, usapin po yan bilang ilan. Ilan po ang bumoto, ilan ang naglagay bilang Vice President kay BP Sara, at ilan naman po ang gustong magtanggal. O, di talo kayo. Okay. Hostisya para sa may mga saya. Huwag ganun. Gigil. Gigil na gigil eh. Sa mga nagsasabi pong illegal, sino po kayo para magsabi kayo na illegal? Ayon po kay Senate President Chis Escudero, Korte Suprema lamang ang pwedeng magsabi kung ano ang legal at hindi, kung ano ang konstitusyonal at hindi. Gusto nyo pakinggan si Adolf Ascuna? Kinukot nila yan pagpabor sa kanila Tanong ko po, bakit hindi nyo ikot ngayon si Adolf Ascuna? Sabi ni Adolf Ascuna, kakaiba to. Kakaiba tong ginawa na to. Mukhang pwede po nilang gawin niya. Hindi po sigurado kasi wala pa pong nagaganap nito Huwag po kayong mas marunong pa sa Korte Suprema. Di ba? Ito nga impeachment ng Vice President kakaiba rin Ngayon lang po tayo makakarinig na in-impeach ng Vice President. Para saan po? Kasi palpak ang gobyerno kaya impeach nyo Vice President. Di impeach nyo sana yung Presidente. Ngayon, eto po Kasi naghihintay tayo Feeling ng mga to may puwersa pa sila Naghihintay po kami ng EDSA ninyo. 1-0 po, lamang ang Bangaw. Bangaw po ang nasa EDSA. Wala po realista. Ang tatapang, sige, gawin nyo yan. Sige, malilintikan kayo sa amin, mag-e-EDSA kami pag kayo. Asan na? Ang daming matatapang Yung mga pare, asan na kayo mga pare? Yung mga may-ari na eskwela, nasan na? Hinahamon ko kayo. Sa EDSA, putya ko sa hindi EDSA, hindi naman yan yung hamon nyo, EDSA ang hamon nyo. Kung saan-saan lang, kaya din namin yan kung saan-saan lang. Anyayabang nyo, EDSA ang gusto nyo Di ba? At least kami, totoo, nag-EDSA shrine kami.
EDSA, Bangaw. Ito po, isa pang galit na galit to, si Christian Esguera. Tsaka doon sa Bakit daw si Bato? Di ba sabi ni Bato? Siya po ay Holy Spirit on sumanib kay Bato. Wala raw karapatan si Bato na saniban ng Holy Spirit. Bakit pandilawan lang ba yung Diyos? Nakakontrata ba sa inyo yung Diyos? Pandilawan lang? Tindi mo. Huwag niyo pong idamay si Lord. Holy Spirit, kayo lang ang may karapatan na lukuban ng Holy Spirit. Ang lupit nyo naman. Pati pati pananampalataya, ini-itsepwera nyo kami. Sobra naman kayo. At syempre po, ayan, pinabasbasan. Pinabasbasan po yung articles of impeachment. Wala na po yan eh. Tapos na po yung ano na yan. Ito po, ang pinakamalupit na balita ngayon. Sila po nag-aakusa, di ba? Kalat ng fake news, mga troll farm, etc. Ito po, huli ka, Boy PR. Ayon po sa billionario.com. PR film of Yossi Tangco's son, Jagger, behind fake TikTok FB accounts boosting Marcos, dissing Sara Duterte as Princess Fiona during campaign. Ang nagsabi po niyan, hindi po kung sino man dito sa Pilipinas, yung OpenAI. Ginamit po nitong ni Jigger, Jigger Tangco, ang mga fake TikTok at FB accounts para maboost po si Marcos. At ano ba yung diss sa Tagalog? Dissing Sara Duterte para po siraan si Sara Duterte. Akusa kayo ng akusa na may troll farm ang mga Duterte, may mga fake account. Eto po, walang kabog-abog. Sinabi po ng OpenAI na ang tunay na mayroong TikTok, fake TikTok accounts at FB accounts ay yung Marcos. Si Jigger, PR firm ni Yossi Tangco. Yossi Tangco's son, Jigger. Kayo pala. Kayo pala ang may TikTok fake accounts. Kayo pala ang may FB fake accounts. Kaya nagtataka ako eh. Inaakusahan nila yung mga vlogger. Vlogger nga kami. Yung account namin na FB, hindi po yan peke. Kami nga may-ari eh. Peke. Ang meron palang TikTok at FB accounts ng mga peke ay kampo ninyo. Ngayon po, ano po ang Ito po ano po ang aral natin dito? Kahit magbayad po kayo, ano sabi ng OpenAI? ChatGPT, yan po ginamit eh. Pasensya na kayo, hindi ko po alam yan. Ang alam ko lang parang Google yan. AI yan, ChatGPT tsaka OpenAI. Pasensya na kayo kung hindi ko kabisado. Pero ano po ang sabi nila? Pinalalabas po, bakit po may mga TikTok at FB account? Papalabasin po niyan, mapapalabas po na kunwari maraming nag-engage, di ba? Nag-engage dun sa mga post nung mga peking account. Mga wala naman pong mga followers. Binasa ko mga walang followers, mga wala talagang mga pinopost. Yung fake TikTok account, yung nagko-comment, peke din. Di ba? Peke din po. Para lumabas na mukhang maipakita. Mas matalino pa po sa atin yung AI. Hindi naman mas matalino sa atin.
Kaya po matukoy ng AI kung mga peke po yung mga nagpapatakbo ng account na yan. At kaya rin pong tukuyin ng AI kung yung mga nagko-comment sa mga account na yan ay peke din. Yun yung kahulugan nun. Ngayon, naintindihan na natin. Tama yung sinabing comment. Kung ano yung inaakusa, malamang yun. Kaya yung nag-aakusa ng mga magnanakaw yung mga Duterte, malamang. Yan yung mga taong ayaw mag-open ng book. Tagal na ni Tatay Digong, di ba? Nung inakusahan nyo pa lang si BP Sara, sinabi na ni Tatay Digong, open your book. Paano nyo ginagastos yung budget ninyo sa House of Representatives? Sabi ni Tatay Digong, pinaka-corrupt sa lahat, House of Representatives. Dahil dati siyang congressman. Kayo pala ay may mga trolls. Pero ano po ang aral natin dito? Kahit magparami ka ng trolls, wala pa ring epekto dahil ang nagko-comment hindi pa rin mga totoong tao. So, ang talo lang po dyan, yung nagbabayad. Kasi magre-report yung nagbabayad. Boss, 20 million. 20 million yung nag-react dito sa tigilan mo na ako, Fiona. O Fiona, kung gaano ka kapangit ang mukha mo, ganun din kapangit ang ugali mo. Boss, 20 million na nag-react. Fake engagement din. Fake issues, fake poster, fake lahat. So, hindi rin po pala nakakarating yun sa totoong tao. Wala din. Kaya kayong mga politiko, nagbabayad kayo para magkaroon ng mga fake, wala rin pong silbi. Dahil, ano pong epekto nun? Panay fake po yung umiinog po siya sa mga fake accounts din. Ang nagko-comment sa kanya, faking accounts din. Faking TikTok at Facebook account din. Kaya nga kayo nag-create ng maraming fake na Facebook para kumalat kayo, di ba? Hindi rin po pala. O ngayon po, nilalantad sila ng OpenAI. Ayan po, may pangalan. May pangalan po at kanino pumapabor yung mga peking TikTok account na to? Kay Marcos. Sino po sinisiraan? Si BP Sara. Ang linaw po niyan. Yan po ay mababasa nyo sa politico.com na kadalasan pong pinupost niyan, anti-Duterte ang politico.com Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay na reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan ang importante. Sige, ngayon po kayo magtanong. Kaya nga sabi ng politico.com, correction. Hindi po politico.com, billionario.com po. Wala palang politico.